Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Baki Hanma vs Kengan Ashura. Halina't simulan na natin. Sa pagsisimula ng pelikula, sina Baki Hanma at Oma Tokata ay tumatakbo sa magkabilang gilid ng tulay. Naramdaman nila pareho ang bawat presensya at nagkatitigan kung saan ay biglang lumindol dahil sa kanilang presensya. Ang dalawang chairman ng fighting organization ay naglunsad ng biglaang labanan sa pagitan ng kanilang mandirigma. Ang kompetisyon ay gaganapin sa Tokyo Dome Underground at may 3 laban lamang na magaganap sa araw na iyon. Habang hindi pa nagsisimula ang labanan, si Oma at Baki ay nag-warm up dahil kutob nilang pareho, na silang dalawa ang maglalaban. Ang unang mandirigma na lalaban sa arena ay si Hiro Isuka mula sa Myanmar at si Hanayama Kaori mula sa Japan. Mabilis na umatake si Hiro Isuka at nagpakawala ng mabilis na mga suntok. Ngunit isang suntok ang binitawan ni Hanayama na nagpatalsak sa kanyang kalaban. Pinapakita nga dito na inaalok si Hanayama ni Chairman Mitsunari ng laban na agad na tinanggap niya ng walang katanungan. Bumangon si Hiro Isuka nang nakangiti at nagtataka kung paano siya napatalsik habang siya ay nakadepensa. Inalis ni Hanayama ang kanyang damit na nagpapahiwatig sa pagtanggap ng laban. Umatake muli si Hiro Isuka at talagang napakatindi ng paglalaban ng dalawang mandirigma. Pinakita nga dito ang pag-aalok ng chairman ng Kengan Ashura na si Katsuhara Mitsudo kay Hiro Isuka na walang pag-aalinlangan na tinanggap niya ito, dahil naaalala niya ang kanyang ama na lumaban din dito noon. Sa pagpapatuloy ng laban, sinalag ni Hiro Isuka ang kamao ni Hanayama gamit ang kanyang ulo at umatake ng sipa na nagpaluhod kay Hanayama. Ikinwento ni Gaolong na ang ulo ni Hiro Isuka ay sinanay nito nang siya ay 5 taon pa lamang sa pamamagitan ng paguntog sa bato at pagpalo ng martilyo sa ulo nito. Kaya nagawa niyang mas patigasin at patibayin kaysa sa bakal ang lahat ng kanyang buto sa katawan. Nahawakan ni Hanayama ang braso ni Hiro Isuka hanggang sa mapunit ang kanyang balat. Isang atake ang binitawan ni Hanayama ngunit ginamit ni Hiro Isuka ang kanyang ulo na nagresulta ng pagka-dislocate ng kanyang kamao. Ngunit ibinalik lamang ito ni Hanayama sa dati at muling umatake ng paulit-ulit hanggang sa tumalsik si Hiro Isuka at natalo sa laban. Nagwagi si Hanayama sa unang round at nirespeto ang kakayahan ni Hiro Isuka. Namangha ang lahat sa kanilang napanood at hindi na sila makapaghintay na sila naman ang lumaban. Samantala, bumalik na si Oma sa arena at napansin ang presensya ni Baki sa kabilang gilid ng arena at kumati na tila sabik na sa kanilang laban. Nagsisimula na ang susunod na laban sa pagitan ni Jack Hammer na gumagamit ng ilegal na droga upang maging malakas. At ang kanyang makakalaban ay mula sa pamilyang Kore na angkan ng mga asasin na si Ryan. Nakaramdam ang manunood ng kakaibang presensya sa dalawa na tila magiging brutal ang laban. Sa pagsisimula ng laban, nagsabayan sila ng mga atake sa isa't isa at talagang makikitang nangunguna si Ryan sa laban. Pinapakita ang nakaraan ng pag-aalok kay Ryan ng laban ni Chairman Mitsudo at ipinaliwanag kung gaano kalakas si Jack Hammer. Ngunit natawa na nga lang si Ryan dahil sa paggamit nito ng mga illegal na gamot at surgical operation at artificial treatment. Sumang-ayon si Ryan at siguradong hindi siya matatalo ng artificial na tao. Ngunit habang kinukutya niya si Jack, bigla na lamang siyang inatake nito ng sunod-sunod na nagpabagsak sa kanya. Dito nga ay inaalok si Jack ni Chairman Tokugawa ng laban kay Ryan. Sa una ay tinanggihan niya ito dahil ayaw niyang sayangin ang kanyang oras sa mahihinang tao. Subalit sinabi ni Tokugawa na si Ryan ay mula sa pamilyang Kore na resulta siya ng pagsasanib ng external genes ng iba't ibang henerasyon. Sa madaling salita si Ryan ay natural na mandirigma mula nang siya ay sinilang. Dahil dito napapayag si Jack, sa laban na nagaganap ay ginamit na ni Ryan ang special move na tinatawag na removal na nagpapalakas pa sa kanyang katawan at nagpapalabas ng 100% ng kanilang abilidad sa pamamagitan ng pagtanggal ng limiter sa kanyang utak. At iilang miyembro lang ng pamilyang Kore ang nakakagawa nito. Samantala, lumunok muli si Jack ng gamot, ngunit mabilis na umatake si Ryan at napabagsak niya si Jack. Subalit muling bumangon si Jack at nagsuka, dahil sa kanyang nilunok na gamot ang katawan niya ay pumayat. Ang dalawa ay muling naglaban na ang kanilang intensyon sa laban ay magpatayan. Naging madugo ang kanilang paglalaban at nais na silang pahintuan ngunit hindi sila nakikinig. Sa hindi inaasahan, bigla na lamang dumating doon si Pickle na tila inagawan ng pagkain. Buti na lang ay pinahinto ni Baki at Oma ang nangyayari at pinahinto ni Baki si Jack at sinabi na talo na ito sa laban. Dahil dito nagalit si Ryan kay Baki dahil sa panggangilam nito sa laban at nangakong papatayin niya ito. Samantala, nagkainitan naman sina Adam at Chihiro, na nagtatagisan ng patibayan ng sikmura kung sino ang unang matatae sa dalawa.
Samantala, ilang minuto na lamang ay magsisimula na ang laban sa pagitan ni Baki at Oma, ngunit bago ang laban si Oma ay natulog muna para pakalmahin ang sarili, habang si Baki naman ay naghahanda at iniimahe si Oma na kanyang kalaban. Dito nga ay nagsimula na ang huling laban, na si Baki at Oma. Naiisa ang hangarin iyon ay ang maglaban sila. Sa una ay nagpapakiramdaman sila hanggang sa unang umatake si Oma. Ngunit hindi niya namalayan ang biglaang pag-atake na kanyang ikinabagsak. Nagulat ang lahat sa nangyari sa mabilis na pag-atake ni Baki. Isang sipa ang binitawan ni Baki sa muka ni Oma. Ngunit nagulat siya sa matigas na muka ni Oma na tinatawag na Nico-style adamantine form, na kayang patigasin ang muscle at napapawalang bisa nito ang pag-atake. Sumugod si Oma at nagpakawala ng mabilis na suntok. Gumanti si Baki at nagawa niyang mapatalsik si Oma at talagang nasaktan siya. Nalaman na ni Baki kung paano labanan ang indestructible form ni Oma. Ito ay ang paglagay ng lahat ng bigat sa kamao. Dahil dito, nilabanan din ni Oma ang atake ni Baki sa pagsalo niya ng momentum upang mabawasan ang puwersa ng suntok nito. Namangha ang lahat sa mabilis na pag-iisip ni Oma sa laban. Umatake si Oma ng kanyang teknik na Iron Breaker, ngunit agad din bumangon si Baki at nagsabayan sila ng mga suntok. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasasaksihang laban. Isang atake ang ginamit ni Baki na tinatawag na whip strike, kung saan ay namilipit si Oma sa sakit. Patuloy ang kanilang matinding laban at ang lahat ay talagang namamangha sa pinamamalas ng dalawang mandirigma. Dahil dito ginamit ni Oma ang Possessing Spirit, isang move na nagpapakawala ng latent ability, kung saan ay napapabilis nito ang sirkulasyon ng dugo at ginagamit ang init ng katawan upang gawin puwersa ng pag-atake. Nagulat ang lahat nang makita ang likod ni Baki na may muka ng isang demonyo. Muling naglaban ang dalawa na tila masaya na makaharap ang bawat isa at ibinuhos ang kanilang lakas sa bawat nilang pag-atake hanggang sa bumagsak silang pareho. Maya-maya ay nakaramdam sila ng kakaiba at ito ay ang presensya ng pagdating ni Yujiro Hanma na nais labanan si Oma. Nagulat si Oma nang malaman na ama siya ni Baki, at ilang sandali lang ay dumating si Kuroki Jensai, isa sa pinakamalakas sa Kengan Asura. Nais niyang labanan si Yujiro, ngunit pinahinto sila nila Baki at Oma. Sumigaw si Tokugawa na pinapahinto sila sa arena at sinabi na may plano siyang pagharapin si Yujiro at Kuroki sa isang espesyal na laban, ngunit hindi pa panahon, kaya ang dalawa ay umalis sa arena. Hindi na natuloy ang laban ni Baki at Oma dahil sa kanilang natanggap na pinsala mula kay Yujiro at Kuroki nang pigilan sila at nangako na maglalaban silang muli, kaya ang ikatatlong laban sa pagitan ni Oma at Baki ay idiniklarang tabla. Dahil dito ang kompetisyon sa pagitan ng Underground Martial Arts Arena at Kengan Association ay walang malinaw na panalo, kaya nagpasya sila na ang tatanghalin na kampyon ay sa susunod na kompetisyon. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin mawala kina Baki at Oma ang sabik na makaharap ang bawat isa, na parehong humahanga sa kanilang mga lakas sa pakikipaglaban, at paghahandaan ang muli nilang paghaharap. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.